Pakain tayo sa mga talong mga kaparmers. Bali bukas ay pitas tayo rito. Bali pang 4 days na bukas nung nag-harvest tayo. Ito pakain natin. 2 lata ng sardinas ang laman nito. Yan, sa puno lang ano. Ang mixing natin ay 2 urea. 2 lata ng urea tapos isang 3-14. Medyo nag-adjust tayo ng abono, binaliktad natin ano. Hindi tulad dati, yung mga pakain natin ditong last ay 3-14 dalawa, isang urea. Ngayon ay binaliktad natin ano. Yan, kasi ito yung mga bunga. Napansin natin na medyo matigas yung balat. Pag natigas yung medyo matigas kasi yung balat, medyo nasobra natin sa potas. Mataas kasi yung potas ni 3-14. Ayan, may kintab naman yung bunga ano. Tsaka masyadong tumaba yung bunga natin. Parang bunga ng kuan, tawag dito, yung talong na mucho. Tapos mga nasa dito sa ibaba, yan, malalaki. Sumobra yung taba, mabilis kasi tumaba yung bunga ng talong kapag nasobrahan natin sa 3-14. Complete food kasi yun. Masyadong, tapos yung balat, medyo matigas-tigas siya. Kaya ang ginawa natin, in-adjust natin yung abono. Mas marami yung urea. Kasi pag mas marami yung urea, medyo mas malambot yung talong natin. Yung bunga ng talong mas malambot. No? Yan yung bunga natin, pipitasin natin bukas. Ayan, mga bunga natin. Kasi yung bunga natin ay malalaki. Sumobra yung taba. Pero ito mga ganitong size lang sana. Yan. No? Pero madalas malalaki kasi yung nakita natin dito. Medyo wag daw ganong palakihin, sabi ng ating buyer. Kasi yung mga namimili nabubutuhan. Kasi kahit na medyo bata pa naman yung talong natin, bunga ng talong natin, alam mo naman yung mamimili, kapag masyadong malaki kasi marami daw buto, pero yung kaliksto ay hindi, malambot yan ano. Yan. Mamaya pakita natin yung mixing natin, nandun kasi yung part dun yung ating mixing. Ito kasi yung malalaki kayo ito. Halos kasing laki na kasi ng braso natin yung ibang bunga. Parang mucho kasi yung bunga. Ay, ibang part, ibang suki naman natin okay naman. Sana ganito lang. Oh. Medyo malambot-lambot pa naman. Pero ibang bunga kasi medyo matigas. Kaya nag-adjust tayo ng abono. Tapos marami pa tayong maliliit. Tuloy pa rin yung pagbigay niya. Ang pag-abono natin dito ay nag 4 days gap tayo ano. Para yung paglaki ng bunga, paghaba ay mabilis. Kasi dami nating maliliit. Kasi matanda na to. Siyempre, yung mga talbos natin ay maganda pa naman yan. Oh. Masuportahan niya yung talbos. Masuportahan ng nutrients dun sa bunga. Tapos ito yung maliliit natin. Oh. Yan. Magaganda yung mga bunga. No? Makikintab. Ngayon burer, wala naman tayong mga burer dito kasi nga yung ating mga ginagamit na abono ay maganda. Ano, mixing natin ng gamot ay maganda. Ayan yung mga talbos natin, maganda ng mga talbos. Yan lang ang maganda kay 3-14. Napakataba nung talbos natin kapag maganda yung 3-14 na pakain natin. Pag 4 days gap, ganyan na itsura. Kahit na matanda na tong ating talong. Tapos ang bunga ay parang mucho. Alas kasing laki na ng braso ano. Ay nako, masyadong malalaki, tumaba ng todo. Ang talang 3 days pa lang ngayon, pero bunga ay matataba na. Ano pa kaya bukas, kasi bukas pitas tayo dito. Yan yung mga talbos natin no? Yan, punta natin yung mixing natin. Nandito yung abono, may mga manggang nalaglag dito, puno kasi ng mangga. Dami na ng bunga dyan sa ibaba. Kaso wala yung ating timba pala, nandun sa kabila, may isa.
Ito yung triple 14, medyo binabad natin ano kasi matigas yan. Ayan yung mixing natin. May halo na kasi ito. Nandun pala yung naiwan pala natin yung isang timba. Dalawang urea, dalawang lata. Ito isang lata naman. Isang lata ng sardinas yung ginamit natin dito. Tapos isang ganito, isang tubig. Kayo na bahalang mag-estimate ano. Ayan naman yung pipino natin. Sabay din yan yung pitas. Yung cucumber, kahapon nakakuha tayo ng konti dyan. Tinanggal natin yung medyo malaki, mabilis kasi si pipino. No, hindi natin may pakita yung mixing. Dalawang urea yung ginamit natin. Kasi nga yung depende kasi dun sa obserbasyon mo dun sa bunga. Hindi ka pwedeng tuloy-tuloy na gumagamit ng mga abonong triple 14. Ibabase natin dun sa itsura. Kapag ka medyo tumitigas na ng konti yung bunga, yun kasi yung epekto ni potas. Pagka masyadong nasobrahan sa potas, ang bunga ay medyo tumitigas ano. Pero medyo tumigas lang siya na konti. Yan yung mga pipitasan natin bukas, malalaki na naman, bilis. No? Yan, medyo mahaba. Para dun sa nagtatanong kung paano pahabain yung bunga ni ni talong. Marami kasi nagtatanong guys, yung siguro malilit yung bunga ng talong nila. Mag 4 days gap ka na pag-abono, ganyan yan ang bunga. Malalaki, mataba. 4 days gap lang. Lalo na kung ganito kataas na yung talong mo. Ang dami ng sanga niyan, ang dami ng susuportahan niyan. Kung weekly ka mag-abono, malilit talaga yung bunga. Tapos yung talbos ay urong yan. Tuloy-tuloy yung pag-arangkada, tuloy-tuloy yung pag-bulaklak ni talong. Pag ganyan, ano, 4 days gap yung pag-abono. Tapos yung bunga ay matataba. Isipin mo ganyan nakataba. Kasing laki na ng braso. Halos kasing laki na pala, ano? Hindi pa naman kasing laki. Kasi mga gusto ng iba, mga ganito lang, ganyan lang yung size, mahaba na medyo okay lang yung taba. Yung iba kasi napipitas natin, pakalalaki, pakatataba. Ano to, pitasin na to dapat, pero bukas pa, medyo malambot pa naman. Baka kasi masobrahan natin kasi matataas na yung putas na ginamit natin, triple 14. Mabilis kasi gugulang kapag nasobrahan sa putas, ano. Laki. Yung bunga, no? 4 days gap yung pag-abono para dumami yung bunga, gumanda yung talbos, humaba yung mga bunga. Siyempre huwag kalimutan yung patubig, importante. No, yan yung update natin. Fertilization guide tayo sa mga baguhan na magtatalong. Ibabase natin dun sa itsura, no? Hindi lang basta abono ng abono. Naglaylay na talaga, hindi na kinaya, nakatali na yun, dami nating balag yan, so dami ng bunga. Dito sa akin ibinabase ko obserbasyon natin dun sa mga bunga. Kapag mabilis na siyang gumulang, nag-a-adjust tayo ng abono. Hindi basta abono lang ng abono, ano. Ina-alternate natin, medyan mataas yung urea, yung nitrogen, minsan naman tinataasan natin yung triple 14 para gumanda yung mga talbos. Yan, matataba yung mga talbos natin, lalo dito sa mga bago. Yan, yung iba kasi basta na ng abono matataas na masyado yung ginagamit nilang potas, kaya minsan mabilis yung pag matured ng bunga. Maliliit pa lang, matured na. Dami natin kasi maliliit, taas na kasi nito, halos nasa lampas na itong talong natin. Yung iba lang humiga, kaya puro tali na tayo, ano. Yan yung mga pamamaraan natin sa pagtatalong, ano. Gamit natin ngayon, nag-adjust tayo ng abono.
urea dalawa, isang triple 14 yung ginamit natin, ano. Tapos yung pagdilig, 2 lata ng sardinas yung laman nun kada puno. Pwede pa rekta yun, 3 lata lang kasi yun eh. Nirerekta lang natin sa puno. Ayan, puro drenching para mabilis yung talab, para magbigay ng bunga habang may malalaki tayong mapipitas, no? Magandun lang guys, thank you.